Grabe yung nangyari sa career ni na Anthony Jennings at Maris Racal, no? Grabe yung bagsak ng nila endorsement nila at sa mga sponsor nila. Grabe yung pagbaba, pag-atrasan ng mga nila mga endorsement. Isang screenshot lang pala ang katapat nun. Wasak ang career. And to think of it, sa dalawa, si Anthony Jennings at Maris Racal, ang pinili ng ABS-CBN na isalba ay ang career ni Maris Racal. Kahit din naman ako, isasalba ko yung matagal na sa industriya kaysa sa baguhan. So siguro nag-isip yung ABS-CBN na much better na si Maris Racal kaysa sa kay Anthony Jennings. Kasi si Maris Racal, medyo matagal na siya sa showbiz. Kung naalala nyo, nag-umpisa siya sa PBB Teens ata yun, kasama sila Joshua Garcia. So, parang namili ang ABS-CBN at balak nilang bitawan si Anthony Jennings. Dahil akalain mo yun, unang naglabas ng statement si Maris Racal hanggang sinundan ito ni Anthony Jennings. Si Maris Racal pagkahaba-haba ng pinagsasabi niya, while kay Anthony Jennings parang 22 seconds lang yun. Parang quickie lang. Ang bilis, isang sorry lang, tapos binanggit na yung mga babae, tapos ang usapan. Si Maris Racal naman, napakahaba with emotional pa siya nun. So, ewan ko na lang kung totoo yung mga pinagsasabi niya doon sa press con niya, sa mga nirelease niyang statement about sa issue. So, sino dito nakapanood ng interview na yon? Kung napanood nyo to, makikita nyo at kung nabasa nyo ang screenshot ng buong buo, lahat ng slides, kung nabasa nyo yun, makikita nyo na ang mga pinagsasabi ni Maris Racal ay sobrang contradict doon sa screenshot sa mga binitawan niyang statement. Parang nagpa-press con lang siya noon para isalba ang career niya, hindi para mag-apology sa ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. So nagpa-press con siya to save her career, not to say sorry. Kung makikita nyo rin, nasa screenshot na i-delete mo lahat ng conversation natin. Mag-delete tayo. Yun ang nahanapan ng butas kay Maris Racal, ng netizens at ng iba pang mga personalidad o mga tao na hanapan yun. Kasi according to Maris Racal, ay hindi niya alam na together pa si Anthony at saka si Jam. Hindi niya alam na sila pa. Kaya nag-go with the flow siya sa emotion niya dahil nag-fall na siya kay Anthony. At si Anthony, ang sabi niya kay Maris is wala na sila ni Jam. So itong si Maris, akala niya wala na sila. Yun ang sabi ni Maris na she thought. Akala niya na wala na break na si Jam at saka si Anthony. Without even knowing na sila pa pala. So ibig sabihin nun, pinagsabay sila ni Anthony. Tama ba ako? Pinagsabay sila ni Anthony. And going back to the interview ng breakup nila ni Rico Blanco, kung saan in-announce ito noong July, sabi ni Maris, ilang weeks na silang break ni Rico Blanco noon. Nang June na yun, going back na rin sa backward tayo sa June, is nagkaroon na ng micro-cheating, emotional changes si Maris kay Anthony. Simula nagkatrabaho sila, parang yung attraction, nagkaroon siya ng attracted siya kay Anthony. Kaya hindi na siya nagiging fair sa sarili niya, naging open na lang siya sa ex-boyfriend niya na si Rico Blanco. So sinabi niya kay Rico Blanco na may mga pagbabago sa nararamdaman niya, kung sa nararamdaman din ni Rico na cold na siya. So si Rico is pinalayan niya si Maris. And pagkatapos naman nun is si Anthony naging comfort person ni Maris. So, imbis na comfort, naging comfort ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero si Maris, akala niya wala na si Anthony at Jam, which is mahirap paniwalaan dahil sa conversation nakalagay doon na delete convo tayo. Tapos sabi naman ni Anthony, gets. Pero hindi pala, kasi sabi ni Anthony hindi siya nagbubura. Na nakakapagtaka bakit hindi nagbubura si Anthony kung sila pa ni Jam. Kasi sa lahat ng nakilala kong cheater, sa lahat ng alam natin sa showbiz, wala pang naglabas ng screenshot eh. Tapos sa lahat din na nakilala natin, majority ng mga cheater, nagbubura talaga yan sila. Si Anthony hindi siya nagbubura. Yon ang pinakamalaking question mark doon. Bakit hindi niya sinunod
ang sinabi ni Maris Racal na mag-delete convo. Bakit? Nandun pa sa mga phone, nandun pa yung conversation sa phone niya na alam niya namang may access sa phone niya si Jam Villanueva dahil live-in sila. At binigyan niya ito ng consent, ng access na tingnan yung cellphone niya. So ano ang motibo ni Anthony Jennings talaga kung bakit hindi siya nag-delete ng convo? Kasi sinabi na ni Maris na delete convo tayo dahil medyo hindi maganda. Daring, baka mabasa ni Jam, delete convo tayo. Napaka-contradict eh. Kasi kinamusta kung hindi alam ni Maris na sila pa ni Anthony at Jam. Bakit niya kinakamusta si Jam? Kay Anthony, how's Jam? Naalala niyo yung kumusta niya, how's Jam? Kasi during the time Jam is undergo on MRI at may sakit siya. So, kinumusta niya. So, paano mangyayari yun na hindi niya alam na together pa yung dalawa? Pero ang sagot niya naman, ang banter naman ni Maris, is si Anthony nagstay kay Jam to take care of her as a friend, which is very suspicious, nakakapagtaka. Maraming mga personalidad naman ang naglabas ng kanilang opinion. Unang-una na dito, siyempre, ang marites na si Zian Gaza. Pag si Zian Gaza talaga yun, majority ng mga chika mix niya is legit. So, the reason daw, ito yung reason kung bakit hindi nagbubura si Anthony Jennings ng mga conversation sa mga girls o mga side chicks niya. Ang pinaka-main reason daw is pinagyayabang niya sa mga tropa niya, sa mga kaibigan niya, tropa niya, na mayroon siyang kafubo na celebrity, na artista, na love team pa niya. So, pinagyayabang niya na ito nga pala yung ka-love team ko and we are just more than love team. We are more than love team at gumagawa kami ng milagro. Yun ang gusto sabihin ni Zian Gaza na pinagyayabang ni Anthony Jennings yung conversation niya na nakuha niya si Maris Racal at nakukuha niya pa ito while siya in a relationship pa kay Jam. So, which is not very, good, very wrong yun. Hindi mo dapat pinagyayabang dahil hindi naman nakakagwapo yun sa mga lalaki. Yung pinagyayabang mo na marami kang nabibing ito na tutuhog na babae, hindi yun nakakagwapo. Nakabwisit yun. Si Anthony Jennings kasi, nag-umpisa siya is 2018, 2019 sa Make It With You. Kung napanood nyo yun, doon ang unang exposure niya hanggang sa itinandim siya kay Daniela Straner sa Make It With You. And then, nag-boom siya nung gumanap siyang snob sa Can't Buy Me Love. So, according sa background din ni Anthony Jennings, no read, no write siya at open naman siya na no read, no write siya. Isa siyang illiterate kumbaga. And then tinanggap siya ni Jam Villanueva ng buong buo kahit gano'n ang status niya. Plus, si Anthony ngayon is nag-aaral nga ng ALS. So, parang na-disappoint tayo ni Anthony doon. Kasi no read, no write siya, nagkaroon siya ng malaking chance sa showbiz, which is siya rin naman ang nagpabagsak o nagpawala ng chance na yon ngayon. So, yun ang according kay Zian Gaza na pinagyayabang ni Anthony sa mga tropa peps niya na nagkakaroon o mayroon siyang nakakakubo na celebrity. And worst is ka-love team niya pa. And according naman kay Jan Arcila, the legend Jan Arcila, General Luna, is lahat naman daw dumaan sa pagkabinata. So, bakit ganun ang ginawa ni Anthony? Sinabihan na siya na delete convo. Dapat sinunod niya yon. Unless may binabalak siya doon sa mga conversation na yon. What is that? Binabalak? Unless gusto niya someday i-blackmail si Maris Racal. At napakamali din yung ginawa niya according to Jan Arcila dahil tinotorture niya ang girlfriend niya while he was hooking up sa isang artista. Tapos, sinabihan ay delete ang convo. Kung manloloko ka, is dapat i-delete mo yung convo nyo. Walang ebidensya ba para hindi ka huli? Kung mahuli ka man, walang makikitang ebidensya ba? Hearsay lang, marites lang, sabihin niloko mo kung ganyan-ganyan. Ba't walang ebidensya? Pero kay Anthony, nag-iwan ng maraming ebidensya. Dalawa na nga ulo ni Anthony, hindi pa niya pa ginamit ng maayos ang sa taas. Ang ginamit pa niya yung sa baba. So, napaka-big disappointment yung nangyari. Wala na nga siyang pinag-aralan, mas pinalala niya pa yung sarili o itingin sa kanya ng mga tao. Mas pinalala niya at ginawa niyang basura ang sarili niya. So, nakikita ko dito is malaking impact talaga to sa career ng dalawa. Lalo na si Maris
Si Maris is sabi niya 10 years niyang iginapang yung career niya for so many years hanggang sa malagay siya kung nasaan siya ngayon. Kaya lang sa isang pagkakamali na niya kung nasa malapit na siya sa tuktok. Isang walang kwentang lalaki lang pala ang magpapabagsak kay Maris. Isang pambobolo lang pala ang nagpabagsak kay Maris ng tuluyan ng dahan-dahan. So, mas naawa ako kay Maris at the same time, naiinis ako sa sitwasyon niya. Kasi parang nagkaroon siya ng micro-cheating kay Rico Blanco na which is past na yun. Kaya lang cheating pa rin. Cheating is cheating. Walang justification sa salitang cheating o sa ginawa mong cheating. Kaya ano pang sabihin mo, nagloko ka. So, naawa ako kay Maris kasi pangarap niya na may stable na yung career niya kung saan nandun na siya is nahila naman siya dahil sa isang baguhang walang kwentang lalaki na hindi siya kayang panindigan sa uli. And sa mga interview na nakita ko, parang nakikita ko sa dalawa, kay Anthony at kay Maris, pinipilit nilang isalba si Maris ng ABS-CBN. While si Maris naman is nilalaglag niya si Anthony Jennings. So, yun ang nangyari. Parang nagpa-flashback yung issue dati. Saka na natin yung pag-usapan. Nagpa-flashback yung issue dati. So, may mga lumalabas din na friend daw ni Maris na binablackmail ni Jam ang dalawa, lalo na si Anthony, na hinihinga niya ng pera for damages, compensation. And hindi pa yun, nagbago daw ang isip. And imbis na 1 million, a million is ginawa niya naman na 15% sa lahat ng mga project ni Anthony, which is ayaw ni Anthony. Parang gustong kontrolin daw ni Jam si Anthony na ayaw ni Anthony. Kaya nahimik na lang si Anthony. Hanggang sa, yun nga, binablockmail daw sila ni Jam. Hanggang sa yun, nilabas niya yung screenshot kasi akala nila hindi seryoso si Jam, which is seryoso pala. Hanggang sa 12 midnight, nagpalabas ng My Day ang ex-girlfriend. So, kay Anthony at Maris malaki ang mawawala. Maaaring masira yung career nila, while kay Jam, walang mawawala. Mas pag-uusapan pa siya. We don't know. Hindi rin natin tawag doon, ginijudge si Jam. Kasi baka yun ang coping mechanism niya to move on and to heal the pain na ginawa o yung trauma at depression na binigay sa kanya ni Anthony at ni Maris. Kung totoo man na ang cheating, pero totoo yun kasi may evidence. May evidence is naglapag na ng screenshot. So, yan lang, sayonara.